Pinakamahal pa noon. Amen. Praise the Lord. At sa ating pagpatuloy, tayo po tumayo. Narito na po tayo ngayon sa pinamalagang bagay nating panambahan, ang pakinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Tayo po tumayo at magbigay galang sa salita ng ating pinakamahal pa noon. At ito po dadalhin ng ating beloved Lord preacher, Brother Nilo de Guzman. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you po, ating beloved, my co-preacher, Brother Eddie Grafani. Amen. Magandang umaga sa lahat po ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Salamat po sa dakilang Diyos, mga minamahal, na marami po tayo ngayong umagang ito. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, tayo dumalangin sa ating dakilang Diyos. At idalangin niyo po yung balingkod, mga minamahal, na tayo po'y gabayan ng mahal na Panginoon sa kanyang mga banal na salita. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa gintong pagkakataon, O Diyos, pribilehiyo, na kami po ay muling makapagsamba, dakilang Diyos. Mahal na Panginoon, sa buong magdamag na ito, Amang Banal, pinupuri ka namin. Dakilang Diyos, dinadakila ka namin sa umagang ito, Amang Banal. Dakilang Diyos, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeda. Dakilang Diyos, mahal na Panginoon, yunawa kaming gabayan, patnubayan, O Diyos. Ikaw ang aming inaasahan, sa ganang akin wala akong magagawa. Muli mo pong pagpalain ang iyong mga salita, O Diyos, na aming pong pag-aaralan sa umagang ito. Buksan mo pangunawa ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Pagpalain mo, Diyos, ang aming mga kapatiran mula sa dakong ito, O Diyos, at sa iba't ibang mga dako, mahal na Panginoon. Hallelujah. Lord God, sumaamin ka, Amang Banal, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. We bind the power of darkness. Hindrances cast out in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Lahat magsabing praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. God bless you po. Mga mahal, makabalik tayo sa ating mga upuan, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Mga mahal, tayo po ay, mga kapatid ko, magbukas ng ating mga Biblia bago po tayo dumako sa ating pong aralin. Mga mahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa umagang ito. Amen. Ang aking pong pagbati rin, mga mahal, pagbibigyan ng dobling paggalang sa ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Will de Estrada Almeda, ang propeta na ating dakilang Diyos, mga mahal, ganun din po sa kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family, at patuloy po nating inaalaala ang ating beloved Honorable Stand Pastor, Lina C. Almeda. Amen. Hallelujah. Maging sa kanyang mga aral sa atin, mga minamahal na iniwan, purihin ang ating mahal na Panginoon. At sa inyo pong lahat, mga kapatid ko, sa dakong ito ng Maribeles, Bataan. Amen. At ganun din po sa lahat ng mga kapatid natin na nanonood ngayon, mga kapatid, hallelujah, here and abroad. Tayo po ay dumako, mga minamahal, sa ating pong Word of God sa mga sandaling ito. Mga minamahal, alam niyo mga kapatid, habang tayo po ay malayang nakakapakinig ng Word of God, samantalahin po natin. Amen. Samantalahin po natin, mga minamahal, sapagkat hindi habang panahon ay meron po tayong naririnig na Word of God na katulad nito, mga kapatid ko. Darating po ang panahon, mga minamahal ko, na magkakaroon po ng kagutuman sa salita ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya mga minamahal, pakinggan nating maigi ang salita ng dakilang Diyos. Amen. Praise God. Mga minamahal, ang unang mga talata, mga kapatid, ay mahaba po ito, mga kapatid ko. Pero napakahalaga po nito. Napaka-importante, mga minamahal, sapagkat ang mga bagay na ito, mga kapatid ko, ay maaring dumating sa atin kung hindi tayong mag-iingat sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Mga minamahal. Reverse the curse, mga kapatid, ang ating title. Reverse the curse. Salungatin natin yung mga sumpa, mga minamahal. Amen. Mga kapatid, Deuteronomy chapter 28, verse 15 to 48, mga kapatid, at itatalo natin po sa 58 hanggang 61. Maghati-hati na lang yung ating pong mga Bible reader. Sa Tagalog na lang po, mga kapatid. Tagalog na lang. Ayun, mahal. Deuteronomy chapter 28, simulan natin sa 15 hanggang 48 at italo natin sa 58 hanggang 61. Sa Aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, versikulo 15 hanggang 48.
Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan sa aking inuutos sa iyo sa araw na ito, ng lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang, susumpain ang iyong buslo at ang iyong palayok. Susumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang karagdagan ng iyong pagbakahan at ng mga anak ng iyong kawan. Susumpain ka sa iyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. Ibubugso ng Panginoon sa iyo ang sumpa, ang kalituhan at ang saway sa lahat ng papatungan ng iyong kamay na iyong gawin hanggang sa ikaw ay mabuwal at hanggang sa ikaw ay malipol na madali. Dahil sa kasamaan ng iyong mga gawa na sa gayoy pinabayaan mo ako. Ikakapit sa iyo ng Panginoon ang salot hanggang sa maubos ka sa lupa na iyong pinapasok upang ariin. Salutin ka ng Panginoon ng sakit ng tuyo at ng lagnat at ng pamamaga at ng nag-aapoy na init at natabak at ng salot ng hangin at ng sakit sa pag-ani at kanilang habulin ka hanggang sa ikaw ay malipol. At ang iyong langit na nasa itaas ng iyong ulo ay magiging tanso at ang lupa na nasa ilalim ay magiging bakal. Ang paulan ng Panginoon sa iyong lupa ay abo at alabok, mula sa langit ay bababa sa iyo hanggang sa ikaw ay magiba. Wasaktanan ka ng Panginoon sa harap ng iyong mga kaaway, ikaw ay lalabas sa iyong daan laban sa kanila at tatakas sa 700 sa harap nila. At ikaw at parituhin sa lahat ng mga kaharian ng lupa. At ang iyong bangkay ay maging pagkain sa lahat ng mga ibon sa ipapawid at sa mga hayop sa lupa at walang taong bugaw sa kanila. Sasalutin ka ng Panginoon ng bukol sa Ehipto at ng mga grano at ng kati at ng galis na hindi mapapagaling. Sasaktan ka ng Panginoon ng pagkaulol at ng pagkabulag at ng pagkagulat sa isang puso. At ikaw ay mag-apuhap sa katanghaliang tapat na gaya ng bulag na nag-apuhap sa kadiliman at hindi ka ginhawa sa iyong mga lakad at ikaw ay mapipighati at sasamahan kailanman at walang taong magliligtas sa iyo. Ikaw ay mag-asawa at ikaw at sa ibang lalaki ang sisiping sa kanya. Ikaw ay magtatayo ng isang bahay at hindi mo tatahanan. Ikaw ay magubusan at hindi mo mapapakinabangan ang bunga niyaon. Ang iyong baka at papatayin sa harap ng iyong mga mata at hindi mo makakain niyaon. Ang iyong asno ay maagawin sa harap ng iyong mga bukha at hindi na masauli sa iyo. Ang iyong tupa ay mabibigay ng iyong mga kaaway at walang magliligtas sa iyo. Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay magbibigay sa ibang bayan at ang iyong mga mata ay titingin at mangangalay ang maghihiwantay sa kanila sa buong araw at ang iyong kamay ay walang magawa. Ang bunga ng iyong lupa at lahat ng iyong gawa sa kakanin ng bansang di mo nakikilala at ikaw ay mapipighati at magigipit na palagi. Na ano pat ikaw ay maulol dahil sa magkita ng paningin ng iyong mga mata. Nasaktan ka ng Panginoon sa mga tuhod at sa mga hita ng isang masamang bukol na hindi mo mapapagaling mula sa katalampakan ng iyong paa hanggang sa bao ng iyong ulo. Dadalhin ka ng Panginoon at ng iyong haring nilagay mo sa iyo sa isang bansang hindi mo nakikilala ninyo ng iyong mga magulang at dooy maglilingkod ka sa ibang mga Diyos na kahoy at bato. At ikaw ay magiging isang kamahaan, isang kawikaan at isang kabiruan sa lahat ng bayang pagdadalhan sa iyo ng Panginoon. Kukuha ka ng maraming binhi sa bukid at kaunti ang iyong titipunin sapagkat ubusin ng balang. 39. Demetrio 28, 58 hanggang 61. 39. yaon ng uod.
Magkakaroon ka ng mga puno ng olibo sa lahat ng iyong mga hangganan, ngunit hindi ka magpapahid ng langis sapagkat ang iyong olibo ay malalagasan ng buko. Ikaw ay magkakaanak ng mga lalaki at mga babae, ngunit sila hindi magiging iyo sapagkat sila yayaon sa pagkabihag. Lahat ng iyong puno ng kahoy at bunga ng iyong lupa ay aariin ng balang. Right. Ang taga-ibang lupa na nasa gitna mo ay tataas ng higit at higit sa iyo, at ikaw ay pababa ng pababa ng pababa. Amen. Siya'y magpapahiram sa iyo, at ikaw ay hindi makapagpapahiram sa kanya. Siya'y magiging ulo, at ikaw ay magiging buntot. At lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo, at hahabulin ka, at aabutan ka, hanggang sa mag-iba ka, sapagkat hindi mo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na kanyang iniutos sa iyo. At ang mga yaoy magiging isang tanda at isang kababalaghan sa iyo at sa iyong lahi magpakailanman, sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos na may kagalakan at may kasiyahan ng puso. Right. Dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. Kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway, Right. na susuguin ng Panginoon laban sa iyo, na may gutom at uhaw at kahubaran at sa kakulangan ng lahat ng mga bagay, at lalagyan kanya ng isang pamatok na bakal sa iyong leeg hanggang sa maibuwal kanya. Amen. Verse 58 po tayo. Deuteronomio Kapitulo 28, ang talatay 58 hanggang 61. Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito na nasusulat sa aklat na ito, upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalang ang Panginoon mong Diyos. Kung magkagayoy, gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa iyo at ang salot sa iyong binhi, malaking salot at totoong malaon, at kakilakilabot na sakit at totoong malaon, at kanyang pararatingin uli sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na iyong kinatatakutan at kakapit sa iyo. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautosang ito'y pararatingin nga sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay maibuwal. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, mga minamahal ko, na ating nabasa. Praise God. Mga minamahal, nabasa po natin yung halos isang buong chapter, mga kapatid, ng talatang ito, ng kalahati, mga minamahal ko. Yung kalahati dito ay puro blessing, mga kapatid. Itong binasa po natin, mga minamahal, ay puro cursed. Sapagkat ang ating pong pag-uusapan dito, mga minamahal, ay cursed. Reverse the curse, mga kapatid. Salungatin natin ang sumpa, mga minamahal. Sabi rito sa huling talata, bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautosang ito ay pararatingin nga sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay maibuwal, mga kapatid. Pakinggan niyo po. Napakaraming ibinigay na curse ng dakilang Diyos natin, mga minamahal sa tao. Ang dami pong mga sumpa, mga minamahal na ating nabasa, na ibinigay ng dakilang Diyos sa tao. At ito po ay nagsimula, mga minamahal, sa isang pagsuway lang sa panahon po ni Eva at ni Adan, mga kapatid ko. Simula po nung sila'y sumuway, mga kapatid, ay maraming henerasyon na po ang nakaraan. Dumami po, lumala ang curse sa tao. Up to now, mga minamahal, tinataglay po ng tao yan, mga kapatid ko. Maraming mga tao ngayon, alipin po ng kasalanan, alipin ng sakit, alipin ng karamdaman, kaakibat sa buhay, yung karukhaan, mga minamahal, kahirapan, walang katapusang problema, mga minamahal, na kung wala ka sa ating dakilang Diyos, hindi ka naglilingkod sa mahal na Panginoon, habang buhay, mga kapatid, na wala kang kaginhawaan sa buhay, mga minamahal. At kung isa ka po, mga kapatid ko, sa nabanggit natin sa Deuteronomio chapter 28, mayroon tayong dapat gawin para makawala tayo sa curse na yan, mga kapatid ko. We go back to history. Yun pong sa Genesis chapter 3, verse 13 to 15, mga minamahal, basahin natin muna ito. Genesis chapter 3, verse 13 hanggang 15. Ayon sa Genesis 3, versikulo 13 hanggang 15.
At sinabi ng Panginoon Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. At sinabi ng Panginoon Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang ang iyong tiyan ang ilalakat mo at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At pag-alitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ay dudurog sa iyong ulo at ikaw ay dudurog sa kaniyang sakong. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Sa kabila po, mga minamahal, na sinumpa ng dakilang Diyos si Adan at si Eva dahil po sa pagsuway, mga kapatid, sa paglabag sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya lahat po ng tao, mga minamahal, ay nasa ilalim ng sumpa, mga kapatid. Kapag wala kang Kristo sa puso, kapag wala kayong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi ka nahugasan ng dugo ng dakilang Diyos, mga minamahal, hindi ka napatawad sa kasalanan, mga kapatid, nasa ilalim tayo ng sumpa, mga minamahal. Yan ang sinasabi ng Bible, mga kapatid. Bali, makikita po natin dito, mga minamahal, sa kabila po ng sinumpa si Adan at si Eva, mga kapatid ko, pero sa mga next generation po, may pangako ang Diyos. May pangako ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Makikita mo po sa Genesis 3:15 na ating nabasa, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Mga minamahal. Yung seed of a woman, ito po ang ating pinakamamahal na Kristo. At yung pong it shall bruise thy head, yun po si Satan, mga kapatid ko. So hindi po lahat ng tao ay nakakaunawa nitong verse na ito, mga mahal. Dahil hindi po sila naniniwala na ang ating pinakamamahal na Kristo ay nag-iisang Diyos lamang na nagkatawang tao, mga kapatid, at siya po'y nahayag sa laman. Sabi ng 1 Timothy 3:16, mga mahal, the only one God was manifest in the flesh. Ang nag-iisang Diyos, mga mahal, ay nahayag sa laman, mga kapatid ko. Upang ano? Upang tayo po'y iligtas. Tayo po'y palayain sa ating mga kasalanan. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Naparito ang dakilang Diyos natin, mga kapatid, para kalagan tayo sa cursed ng ating mga buhay. Amen. At ang ating pinakamamahal na Kristo, mga mahal, ang nag-promise na i-reverse niya yung cursed sa buhay natin. Amen? Galatians chapter 3, verse 27 to 29, mga kapatid. Sa English muna tayo. From the book of Galatians chapter 3, verses 27 to 29. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Amen. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For ye are all one in Christ Jesus. And if ye be Christ's, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Praise God. Hallelujah. Sa aklat ng mga taga-Galacia, Kapitulo 3, versikulo 27 hanggang 29, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binabautismuhan kay Kristo, ay binibihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Grigo man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo sa kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Mula, mga kapatid ko, na nahabag ang dakilang Diyos sa atin, mga mahal, hindi na po nagtangi ng tao ang ating mahal na Panginoon. Maging Hudyo ka man, maging Griego ka man, maging alipin ka man, maging malaya ka man, lalaki o babae man, mga mahal, lahat ay iisa na kay Kristo. At handa po ang dakilang Diyos, mga kapatid, na kung tayo po'y lalapit sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal ko, yung cursed na nanggaling po kay Adan at kay Eva, mga kapatid, makakalag ka dyan. Matatapos lang po ang cursed, mga minamahal ko,
purihin ang mahal na Panginoon kung tayo po'y manunumbalik sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan po ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga kapatid. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, mga mahal, lahat ng nabautismohan sa tubig, nakipagkaisa na sa ating pinakamamahal na Kristo, mga kapatid ko. At sa Acts chapter 2 verse 38, mga minamahal, sabi ng Bible, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. 39, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasamalayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya, mga kapatid ko. Sa atin daw ang pangako, mga kapatid, hindi lamang sa atin, kundi sa ating mga anak, sa anak ng ating mga anak. Lahat magsabing, praise the Lord, mga inmahal. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Kaya yung sinasabi ng Bible na enmity, yung enmity, mga minamahal na yun po yung puot ng Diyos. Yun po yung puot ng ating dakilang Diyos sa tao. Tinapos na ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung kanyang puot doon po sa krus ng Kalbaryo. Amen ba? Na sinasabi ng Bible, mga minamahal, na tayo po'y dating mga kaaway ng Diyos, mga kapatid. Ngunit ngayon po'y ipinagkaisa tayo, mga minamahal. Tayo po ay inilapit ng dakilang Diyos din nung siya po'y nagkatawang tao sa lupa. Para tayo po, mga kapatid ko, ay tanggaping anak ng Diyos. Amen ba, mga mahal? So mula po nang mamatay ang dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo, mga mahal, doon na po pinutol ng dakilang Diyos yung curse sa ating lahat. Amen. May nagtanong, mga minamahal, Brother Nilo, angkan kami, lahi kami ng mga isinumpa ng Diyos. Hindi na kami makakawala dito. Mula sa aking lolo, sa aking lola, hanggang sa amin ngayon, punong-puno kami ng sakit at karamdaman. Puno kami ng kahirapan, kamalasan sa buhay. Wala na kaming pag-asa. Mga kapatid, ang tao po habang may buhay, may pag-asa. Amen? Sumampalataya lamang tayo sa ating mahal na Panginoon, mga mahal. Gawin natin, mga kapatid ko, yung kalooban ng dakilang Diyos. At ang Diyos, i-reverse niya, mga mahal, yung kalagayan mo ngayon. Mula sa malasinumpang buhay, dadalhin ka ng dakilang Diyos sa pinagpalang buhay. Amen? Lahat ng pinagpala dito magsabing, praise the Lord. Amen. Noon, mga minamahal, ganun ang buhay natin. Alipin tayo ng kasalanan, nasa ilalim ng sumpa, mga minamahal, amen? Pero ang dakilang Diyos natin, napakabuti. Amen? Praise the Lord. Hindi siya nagtatangi ng tao, mga minamahal. Hallelujah. Kung sino pa po yung mga hirap na hirap sa buhay, yung walang maipagmalaki sa buhay, mga minamahal, tayo pa po ang pinili ng mahal na Panginoon. Amen? Para yumaman sa pananampalataya. Amen? Mga mahal, naalala ko po, mga kapatid ko, ang kadakilaan ng mahal na Panginoon sa kasaysayan po ni Lazaro. Sa John chapter 11, verse 40 hanggang 44, mga minamahal ko. 4 days nang patay si Lazaro, mga kapatid. Amen. At mga minamahal, basahin muna natin. John chapter 11, verse 40 hanggang 44. John chapter 11, verse 40 through 44. Jesus said unto her, said that I not unto thee, that if thou wouldst believe, thou shouldst see the glory of God? Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me, and I knew that thou hearest me always. But because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, came forth. And he that was dead came forth, bound hand and foot with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, Loose him and let him go. Amen. Ayon sa Juan 11:40-44. Sinabi sa kanya ni Jesus, di baga sinabi ko sa inyo, na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kalwalatian ng Diyos. Kaya't inalis nila ang bato at itiningin ni Jesus sa itaas ng kanyang mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo at ako'y iyong dininig.
at nalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig, ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihan na sa palibot upang sila'y magsisiyampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas ng tinig, Lazaro, lumabas ka. Siya napatay ay lumabas na natatalian ang mga kamay at ang mga paa ng mga kayong panglibing at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanya ni Jesus, siya'y iyong kalagan at pabayaan ninyong siya'y yumaon. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Si Lazaro, mga kapatid ko, ay patay. Nung namatay po si Lazaro, mga kapatid, ay pinuntahan siya ng ating dakilang Diyos. Sabi po ng ate niya, mga minamahal, ate ni Lazaro, John chapter 11 verse 39, Jesus said, "Take ye away the stone." Martha, the sister of him that was dead, said unto him, "Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead 4 days." Sabi ng mahal na Panginoon, igulong niyo ang bato, buksan niyo ang libingan. Sabi ni Martha, mahal, Lord, mahal na Panginoon, nangangamoy na siya, sapagkat 4 na araw na siyang patay. Anong nakita nating kadakilaan ng dakilang Diyos doon, mga minamahal? Alam niyo, ang taong 4 na araw ng patay, mga kapatid, nagsisimula ng mabulok yung kanyang mga organ. Nagsisimula na siyang mangamoy, mga minamahal, sa 4 na araw na iyan. Subalit sa Diyos, walang imposible. Amen. Nakita natin, mga minamahal, paanong sabi ng ating dakilang Diyos, when he had spoken, he cried with a loud voice, "Lazarus, come forth! Lazarus, lumabas ka!" And he that was dead came forth, bound hand and foot with grave clothes. Sabi niya rito. Lumabas si Lazarus, mga minamahal ko, balot na balot siya. At siya po ay nabuhay, mga kapatid ko. So, kayang-kaya ng dakilang Diyos, yung mga lusaw-lusaw, mga minamahal ko, ng mga organ ng isang tao, kaya niyang i-reverse, mga minamahal ko. Kaya niyang baguhin muli. Kaya niyang buuin muli, mga minamahal. Ganyan kadakila ang Diyos natin, mga kapatid. Kaya huwag tayong manlupaypay, manghina. Huwag tayong mag-alinlangan sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, kahit inaakala mong wala ka ng pag-asa, mga kapatid, may pag-asa ka. Sapagkat ang Diyos, mga minamahal, kaya niyang bumuo ng sira, mga kapatid ko. Amen po ba? Kaya niyang ibalik, mga minamahal, ang ganda, mga kapatid ko, ng isang bagay na pinapangit ng dyablo. Amen. Kaya niyang buhayin muli. Kaya niyang buuin muli yung winasak ng dyablo na pamilya, mga minamahal, nung tayo po'y hindi pa nakakilala sa dakilang Diyos. Amen. Say praise the Lord, mga kapatid ko. Purihin ang mahal na Panginoon. Mga mahal, imagine, 4 days ng patay, mga kapatid. Sabi ni Martha mismo, mahal na Panginoon, nangangamoy na siya. 4 days na po siyang patay. Sabi ng dakilang Diyos, kung sasampalataya ka lamang, Martha, lahat ay magiging posible. Amen? Ganon din sa panahon natin, sa buhay natin, mga minamahal. Yung patay mismo, 4 days ng patay. Binuo pa ng dakilang Diyos, mga minamahal. Lalo na yung mga maliliit nating problema ngayon. Amen ba? Yung mga prayer request natin, mga minamahal, na para bagang akala natin wala ng Diyos na tumutugon sa atin, mga kapatid. Nagkakamali ka dyan. Ang Diyos natin hindi natutulog, hindi siya umiidlip, hindi siya naglilikat. Amen po ba? Lagi siyang nakatingin sa ating lahat. Amen? Hallelujah. And the curse was already reversed doon sa cross of Calvary 2,000 years ago. Amen? Mula po doon sa cross ng Calvary, may mahal, tinapos na ng dakilang Diyos yung curse nating lahat. So isuko na lang ang buhay natin. Amen? Paglingkuran na lang natin ang mahal na Panginoon, may mahal. Ipumuhay na lang natin yung kanyang mga salita, mga kapatid. Yun lang ang tanging paraan para makalaya tayo sa sumpa, mga minamahal ko. Amen? At kung ang dakilang Diyos, mga minamahal, ay nagpasya at nangako, mga kapatid, sa tao, sa kanyang kabutihan, binaligtad ng dakilang Diyos, mga minamahal, ang buhay natin.
mula sa sumpa, mga minamahal. Ngayon po'y pinagpala ang buhay natin, mga kapatid. Pakinggan nyo, mga minamahal. Kung ang dakilang Diyos na napakabuti, dati tayong sinumpa ng dakilang Diyos, mga minamahal, hinango tayo sa sumpa ng kasalanan, mga kapatid, at tayo po'y dinala sa ebanghelyo ng kaliwanagan ni Kristo, mga minamahal. Sa panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, pinagpala na po ang buhay natin ngayon. Wala na tayo sa sumpa, mga minamahal, kundi pinagpapala ng buhay natin. Mga minamahal, hindi ka na magiging buntot, kundi ulo sa pagpapala. Hindi ka na mapapasa ilalim, kundi mapapasa ibabaw, mga binamahal ko. Lahat ng hipuin ng iyong kamay, babasbasan pagpapalain ng dakilang Diyos. Maniwala ka, mga mahal. Manampalataya ka. Pangako ng Diyos yan. Amen. Ngayon, mga minamahal, ingat, mga kapatid ko, mga anak ng Diyos. Kung hinango ka ng dakilang Diyos sa sumpa, dinala ka sa ebanghelyo ng mahal na Panginoon, mga mahal. Binaligtad ng dakilang Diyos, ni-reverse niya ang buhay mo, mga kapatid ko. Ngayon, pinagpapala tayo, mga minamahal ko. Pero kaya ring bawiin ng dakilang Diyos. Yung pinagpalang buhay, pwede niyang ibalik sa sinumpang buhay. Mga minamahal, kung di tayo magpapahalaga sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Deuteronomy chapter 28, verse 47 and 48, basahin natin muli. From the book of Deuteronomy, chapter 28, verses 47 and 48. Because thou servest not the Lord thy God with joyfulness and with gladness of heart, for the abundance of all things, therefore shalt thou serve thine enemies, which the Lord shall send against thee in hunger and in thirst and in nakedness and in want of all things, and he shall put a yoke of iron upon thy neck until he have destroyed thee. Hallelujah, hallelujah. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, versikulo 47 hanggang 48, sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos na may kagalakan at may kasayahan ng puso dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. Kaya't maglingkod ka sa iyong mga kaaway na susuguin ng Panginoon laban sa iyo na may gutom at uhaw at kahubaran at sa kakulangan ng lahat ng mga bagay, at lalagyan kanya ng isang pamatok na bakal sa iyong liig hanggang sa mabuwal kanya. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Mga minamahal, ito po yung warning ng ating mahal na Panginoon. Pag hindi raw tayo naglingkod sa dakilang Diyos ng may kagalakan, may kasiyahan ng puso. Dahil sa kasaganaan ng lahat ng bagay na ibinigay ng dakilang Diyos na pagpapala sa ating buhay, tingnan niyo ito, mga mahal. Because thou serve not the Lord thy God with joyfulness and with gladness of heart for the abundance of all things. Dahil daw sa kasaganaan na natanggap natin, mga mahal, na pagpapala, dinala tayo sa pagpapalang buhay, inalis tayo sa sinumpang buhay, mga minamahal, dinala tayo sa pinagpalang buhay, pinagpala ka na sa lahat ng bagay. Pero pag hindi ka pa naging masaya dyan, mga minamahal, sabi ng 48, therefore shalt thou serve thine enemies, Satan, which the Lord shall send against thee. Number 1, hunger. Pangalawa, thirst. Pangatlo, nakedness. Pang-apat, in want of all things. Panglima, he shall put a yoke of iron upon thy neck until he have destroyed thee. 5 curse ulit ang ibabalik sa iyo ng mahal na Panginoon. Kapag hindi na daw natin siya pinaglingkuran, pinasalamatan, mga minamahal, sa lahat ng bagay, napakaraming blessing ang binigay ng dakilang Diyos sa atin, pero hindi natin kayang pasalamatan ng mahal na Panginoon. Hindi natin kayang manalangin para magpasalamat sa dakilang Diyos. Hindi natin kayang magpuri para magpasalamat sa dakilang Diyos. Mga minamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, ilalagay ka, ibibigay ka ng dakilang Diyos sa kanyang kaaway na si Satan. At ang gagawin sa iyo ni Satan, mga minamahal ko, muli niyang sisirain, muli niyang gigibain ang iyong buhay. Mga minamahal, gugutumin ka raw, mauuhaw ka, huhubaran ka, mga minamahal,
at mangangailangan ka ng lahat ng bagay, mga minamahal ko. And in want of all things, mga kapatid. Maaring sibuyas na lang, mga mahal, wala ka pang pambili. Asin na lang, wala ka pang pambili, mga mahal, sa hirap ng buhay muli. And he shall put a yoke of iron upon thy neck. Mga minamahal ko, nung tayo po'y wala pa sa pagpapalang ito, mga kapatid, nung hindi pa tayo pinagpapalang sa banal na gawain ito, wala pa tayo sa gawain ito, mga mahal, ang nandito sa likod natin, mga mahal, ay iron. Nilagay po ni Satan sa atin, mga mahal, ay pamatok na bakal, na kahit ayaw mong sumunod sa kanya, mga minamahal, nandito yung pamatok niya. Mga kapatid, kontrolado ka niya, mga minamahal. Nakikinig po ba kayo? At kahit saan niya gustong pumunta ka, mga mahal, sunod-sunuran ka na lang, mga kapatid ko. Ayaw mo magkasala, nagkakasala ka, mga mahal, sapagkat mayroon pong bakal, mga kapatid, na pamatok sa ating leeg. Pero nung ating makilala ang dakilang Diyos, mga minamahal, nung ating siyang kilalanin bilang sariling tagapagligtas, tayo po'y tumalikod sa kasalanan, mga kapatid ko. Inalis ng dakilang Diyos, mga minamahal, yung yoke of iron sa atin. Nasabi ng Matthew chapter 11, verse 28 hanggang 30, mga minamahal, come unto me, mga mahal, mamarita kayo sa akin, kayong nangapapagal, nangabibigit ang lubha, amen? Pasanin ninyong aking pamatok, sapagkat ang aking pamatok ay magaan. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Ito na po yung pamatok ng dakilang Diyos. Mga minamahal, yung kanyang pamatok na nilagay sa atin, napakagaan. Wala ka nang gagawin, kundi magpupuri ka na lamang. Aawitan mo na lamang siya, mga minamahal, para malugod siya sa atin. Sapagkat number one, mga minamahal ko, music lover ang dakilang Diyos natin. Hinihintay niya, mga minamahal ko, na magsiawitan ng kanyang mga anak bilang pasasalamat. Amen po? Si praise the Lord. Mga mahal, basahin natin Matthew chapter 11 verse 28 hanggang 30. Gospel according to Apostle Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest in your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Amen. Hallelujah. My yoke is easy and my burden is light. Amen. Ayon sa Mateo 11, 28 hanggang 30. Magsiparito sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigit ang lubha, at kayo'y aking papagpahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso, at masusupungan ninyo ang kapahinga ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord. Malambot ang aking pamatok, magaan ang aking pasan, mga mahal. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Pinalaya tayo ng dakilang Diyos sa pagkaalipin, mga minamahal, sa kasalanan. Sa kamay ng diablo, sa kamay ni Satan, mga minamahal, pinalaya tayo ng dakilang Diyos. Sabi ng Bible, mga minamahal, 5:10 ng Romans, mga kapatid ko, nung unang panahon, tayo po'y mga kaaway ng Diyos. Subalit, siya mismo ang gumawa ng paraan para pagkasunduin tayo, mga minamahal ko. Tayo po'y magkasundo, mga minamahal ko, mula sa mga taong makasalanan katulad natin, mga kapatid, tungo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mga minamahal, and through the blood of Jesus Christ, inilapit niya tayo, mga kapatid ko, na dating malalayo, mga minamahal, malayo sa dakilang Diyos dahil sa curse. Inalis niya yung wall, mga minamahal ko. Wall, mga kapatid, na nag-separate, mga minamahal. Nagko-cover, mga kapatid, para hindi makarating ang ating mga panalangin sa trono ng biyaya ng dakilang Diyos. Sinira niya yon, winasak niya yon, mga minamahal ko, sa pamamagitan po ng kanyang pagbibigay ng buhay sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo pong nakipagkaisa sa ating pinakamamahal Panginoong Kristo. Tayo pong nabaptize, mga minamahal, in the name of Jesus sa tubig, mga kapatid. Wala na tayo sa curse. Panghawakan na lang natin ang pangako ng dakilang Diyos. Amen.
Huwag mo nang pag-alinlanganan, mga mahal, ang pangako ng mahal na Panginoon sa atin, mga kapatid ko. Kung wala ka pang pagpapala ngayon, mga mahal, wait. Hintayin mo, mga kapatid, sapagkat lahat tayo pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba, mga mahal? Praise the Lord. Imagine, mga kapatid, galing tayo sa lusak ng kasalanan. Hinango tayo ng dakilang Diyos, doon dinala tayo sa sa banal na iglesyang ito, mga mahal. At sa pangangalaga po, mga kapatid, ng propeta ng dakilang Diyos. Amen? Ating mga buhay ay pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Kaya mga minamahal, paano ka pa, mga kapatid ko, tatalikod sa iyong paglilingkod? Paano ka pa, mga minamahal ko, babalik sa dati mong pinanggalingan? Wala na po. Bulok na ang mundo, mga minamahal. Amen? Lahat po ng mga walang Kristo sa puso, mga kapatid ko, nasa ilalim ng curse ng ating mahal na Panginoon. Amen? Matatanggal lang yan, mga minamahal. Makakalag lang tayo sa sumpa, mga kapatid. Kapag tinanggap natin ang dakilang Diyos, tayo po'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaya sabi ng Bible, 2 Corinthians 6:1, huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan, mga mahal. Huwag nating tanggapin ang kaligtasan, mga kapatid ko, na para sa ating walang kabuluhan, mga kapatid. Sabi ng Bible, huwag nating tanggapin na walang kabuluhan ang ating kaligtasan. Kaya nga, si St. Paul, mga minamalang, sabi niya sa Galatians chapter 4, verse 11, ako'y natatakot tungkol sa inyo. Baka sa anumang paraan ay magpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Mga minamahal. So huwag nating baliwalain, mga kapatid, ang kaligtasan. Amen? Mga mahal, ipagtrabaho natin ang kaligtasan, mga kapatid ko. Hallelujah. Kung maunawaan po natin ang ating aralin sa araw na ito, mga minamahal, maunawaan mo, mga kapatid, gaano kahalagang kaligtasan na binigay sa iyo ng dakilang Diyos. Kaya nga sabi niya, ay mahal, sabi ng Hebrew chapter 2, mga kapatid ko, work out, ay mahal, your own salvation. Sabi ng Philippians, mga minamahal. Sabi ng Hebrew, mga kapatid ko, how shall we escape the fires of hell, ay mahal? If we neglect, ay mahal, great salvation, wrought with signs and wonders and miracles. Paano natin matakasan ang apoy ng impyerno? Kung ating pababayaan ang dakilang kaligtasan, ay mahal, na pinatunayan ng dakilang Diyos sa atin, sa pamamagitan po ng mga miracles, ng mga himala sa ating mga buhay. Amen po ba, mga kapatid? Kaya yung mga anak ng Diyos, minsan, mga minamahal, pag nakarinig sila, dati po akong may cancer, pinagaling ako ng mahal na Panginoon. Minsan ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, parang wala lang, mahal. Parang lumipad lang yung mga narinig nilang patotoo, mga kapatid ko. Hindi nila alam gaano kahalaga. Dati tayong nasa ilalim ng sumpa, mahal. Ngunit ngayon pinalaya ng mahal na Panginoon. Ano ba ang gusto natin? Mga mahal, bakit hindi tayo tuwan-tuwa? Bakit hindi tayo nagagalak? Mga mahal. Amen. Gusto ba nating ibalik tayo, mga mahal, sa curse ng mahal na Panginoon? Amen. Gusto ba nating magbalik sa dati nating buhay, mga mahal? God forbid. Amen. Amen. Mga mahal, magpatuloy tayo, mga kapatid ko. May langit na tayo ngayon, may buhay na walang hanggan. May kaligtasan na tayo, mga minamahal. Amen? Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal ko, tayo po ay umawit sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, ating awitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Through it all, praise God. Hallelujah. Hallelujah. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me
to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go. Through it sing to you, Lord, the hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, praise the Lord, sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go. Through it Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka mga Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you po. Blood the request of brother Nilde Guzman. Hallelujah. Sa salita ng ating Panginoon Diyos. Amen. Praise the Lord. Namin sana pa. Hallelujah. Tayo pinuturuan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah.
Walang dahilan upang tayo po hindi magalak. Walang dahilan upang tayo po, hallelujah, lumigaya. Dahil nga po, tayo po, hallelujah, inalis na ng ating dakilang Diyos doon sa sumpa. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, dapat tayo po yung hallelujah. Wag daw po natin tanggapin ang bihat pagpapala, hallelujah, na magiging baliwala o maging walang kabuluhan sa ating buhay. Ano po ating gagawin? Sumunod na lamang po tayo, hallelujah. Magpakumbaba na lamang po tayo sa harapan ng ating pinakamahal Panginoon. Mayroon na po tayong langit, hallelujah, buhay na walang hanggan. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Patuloy po tayong dumalangin sa ating pinakamahal Panginoon, na patuloy po tayo panghawakan, patuloy po tayo, hallelujah, bigyang puso mapagmahal sa salita ng ating dakilang Diyos, bigyang puso mapapakumbaba sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. O panagilat mapagpala naming Ama, hallelujah, Heavenly Father, hallelujah, sa mga kaparehang pangalan mo po, aming dakilang Diyos, in the mighty name of Jesus. Maraming Panginoon, maraming salamat dakilang Diyos. Inalis niyo po ang bawat isa amin doon sa sumpa, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa dakilang kaligtasan. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin dakilang Diyos. At o po, mahal na Panginoon, hallelujah. Tulungan niyo ang bawat isa amin dakilang Diyos sa aming pang-araw-araw na pumuhay, sa aming pagsunod sa banal na kalooban. Patuloy niyo po kami pagkalooban ng aming kagalakan, ipamumuhay yung banal na kalooban dakilang Diyos. Bigyan niyo po kami ng hallelujah, ng takot sa pagkakasala sa iyo. Patuloy niyo po paunawa sa amin yung mga salita. Tulungan niyo po ang bawat isa amin, mahal Panginoon. Restore to us, O God. Ibalik niyo po amin ang pag-ibig, aming katapatan, kagalakan sa paglilingkod sa iyo. At sa inyo po sumpungan na yung mga anak na kailan Diyos ay mga pagkukulang, pagkakasala at pagkakamali sa pangunapalangin po ng aming blindfold pastor. Will this adal me in time prophet of God. Patawad po, mahal na Panginoon. Patawad na kailan Diyos. Ayaw po namin ng buhay ang kasalanan. Tulungan ng bawat isa amin sa mga parehang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ating pong ilihan sa ating sarili, isipin po natin ang kamay po ng ating blindfold pastor, ang siya pong naglilihan sa bawat isa atin, sa ating nakilang Diyos. Sabi ng banal na kasulatan na ating napakinggan kanina, hallelujah, ang imposible sa tao, hallelujah, ang walang pag-asa sa tao, hallelujah, ay mayroong magagawa ang ating dakilang Diyos. Ano pang ginawang halimbawa, hallelujah, 4 days na namatay, hallelujah, binuhay ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Tayo po yung sumampalataya, gano'ng makabigat ang mga problema, walang imposible sa ating dakilang Diyos. O po aming pinakamahal na Panginoon, narito po kami dakilang Diyos ay mga pangailangan sa iyo. Sa paunang panangin po ng aming minamahal at gikalang na pastor, will this adal me there in time prophet, O God. Bagong lahat, o po dakilang Diyos, patawarin niyo ang bawat isa amin. Mahal na Panginoon, dinggin niyo po ang mga pangailangan na yung mga anak. Hallelujah. Sa mga parang pangalan ni Jesus, aming unang dinadalangin, mahal Panginoon, ibalik niyo po amin ng pag-ibig sa iyo, dakilang Diyos, at aming sinasaway, lahat ng ori na gawa ng kaway, di mo niyo ng mga hadlang upang bumalik ang aming pag-ibig sa iyo, O God. Di mo niyo, hallelujah, cast out, in the mighty name of Jesus, lahat ng ori na gawa ng kaway, all vices began, all problems to break now, sa pangalan ni Jesus, lahat ng mga problema, karamdaman, cast out, in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Demons of carnality, from life been glory, kahirapan. Demons cast out in Jesus' name. Panglupay-pay, panlalamig, distraction, cast out right now. Cast out in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. At patuloy po natin, papurihan natin pinakamahal Panginoon sa pamamagitan nating pagsigaw. Praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy po natin. We love you in the Lord. Brother is Jesus loves you more. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga announcement. Narito po ang ating beloved elder, Brother Tani Truyo. At abang naghanda po ang ilan sa ating mga beloved adults choir sister para sa ating special love offering. Narito po ating mga kapatid. Amen. Praise the Lord, Brother Tani Truyo sa mga announcement. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Brother Eddie Grafani. At ang minimahal, bagat dumako sa ating mga announcement, tayo muna ikukuha minimahal
ng special offering